Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng linggo, Sunday ng tanghali na mga idol. So ayan, solid mga lods, no? So tuloy-tuloy ang ating news everyday. Syempre sa mga gusto ng ganitong content mga idol, alam nyo na, no? Everyday news sa ating global trending news mga idol. Subscribe na kayo sa ating channel. Syempre like nyo yung video natin. Sino mga nakapanood ng video natin kagabi? Itong last na video na to, umabot tayo ng 1 oras dyan. Sobrang solid, nag-enjoy ako dyan mga idol, no? So siya nga pala, bago tayo mag-start mga lods, no? Gusto ko lang magpasalamat kay Noyma Gaming. Ayan, nagtanong si idol at nag-super thanks si idol, no? Boss, may alam ka bang magandang gamitin pang margin trading like leverage dito sa US? Wala kasi yung BitGet dito sa US, no? So sumagot dito si MJ Gaming, which is sang-ayon naman ako sinabi niya, Binance, no? Okay yung Binance, pero i-check mo rin yung Coinbase, check mo rin yung Kraken, tsaka yung Robinhood. Sila yung mga sikat diyan mga lods sa US, no? So try mo rin yun kung gusto mo. So meron kang 4 choices mga idol, no? Binance, Coinbase, Robinhood, tsaka yung Kraken. Ayun sila yung mga sikat Yung Kraken, OG na yun mga lods 'di ba? So ayan, salamat sa iyo sa nag-super thanks kay idol at sa mga yung nag-send sa akin Gcash diyan mga lods kahit di na naka-post yung number ko. Salamat pa rin sa inyo mga idol, kahit na ang laking tulong noon mga lods na yung mga sinisend nyo. Alam nyo, ma'am, si YouTube nga ini-email na naman ako, binibigyan ako ng task. Meron akong dapat i-activate na something, no? Sa mga yung magsisend sa akin mga idol, mas maganda dito na lang sa super thanks kaysa sa number ko, no? Dito na lang kasi parang ina-acknowledge ni YouTube pag dito mga lods, no? So nakakadagdag yun sa parang pinopromote niya yung video ko, dinadagdagan niya ng algorithm, no? Ganun. Tas yun, nag-email nga, i-on ko daw yung aking tawag doon, activation daw nung parang join something, no? Hindi ko pa nasikaso, pero sabihin ko na lang pagka kulit ni YouTube tatanggalin daw ako pag di ko ina-activate. Huwag ka na mag-YouTube pag di mo ina-activate yan, binabalaan kita, sabi sa akin ni YouTube, no? So i-check na lang natin mamaya, makulit yun So mag-update na muna tayo ngayon. Syempre unahin natin ng si Daddy na nakakatawa yung nangyari, no? Ito, sabi dito ni Trump, Donald Trump forgets name of Japanese Prime Minister. He calls it Mr. Japan. Sabi niya. Oy, Mr. Japan. Ano tayo papatawang kita ng tarif. Makulit siya. So parang ganoon mga idol no? Nakalimutan niya yung pangalan ng Prime Minister ng Japan. So tinawag niya na lang na Mr. Japan. Ano ba pangalan ng Prime Minister ng Japan? Japan Prime Minister si Shigeru Ishida, no? Si Shigeru Ishida pala. Kasi dati si Abe, mabilis lang tandaan si Abe, 'di ba? Late. Anong pangalan? Shinzo Abe. Ayan, no? Si Shinzo Abe. Ayun siya yung ayun close ni Trump yan Si Shinzo Abe, ayun yung kilala niya talaga. Kaya lang si Ishida, mga idol, hindi niya kilala kaya nabanggit niya na lang Mr. Japan. Ang kulit talaga nito ni Trump So ayan, ito naman tayo sa news na to mga idol, no? Music icon Drake, alam niyo na si Drake mga lods, no? Mentions Bitcoin in new song, no? Kala ko dito Bitcoin is the best, Bitcoin is lupit ng Bitcoin, ganon, no? Kaya lang sabi niya rito, I look this ship, sabi na natin ship I look this ship like a BTC. Could be down this week, then I'm up next week. Ayun sinabi niya, no? So alam niya na volatile yung Bitcoin, mga lods, no? So, kumbaga goods pa rin to, mga idol, kasi syempre alam na natin na talagang adapt na yung Bitcoin. Kilalang na ultimo mga singer, rapper, mga celebrity talagang nababanggit na nila yung Bitcoin. So solid, 'di ba mga idol? Kumbaga dati wala namang bumabanggit diyan, tinatawag pang scam, pero ngayon nakita nyo naman nagbabago na ang lahat. 'Di ba? Sobrang nagiging adapt na yung crypto
sa buong mundo kahit saan, di ba? Are there any other gay Jewish rapper? Huwag na nga yan. Nang trash talk pa eh. So ito naman tayo. US will begin talks with China on TikTok deal this week. Ito, napaka-importante ito, lalong-lalo na sa mga content creator sa US, mga lods. Ang dami kasing TikTok content creator sa US. So naalala niyo yung binan talaga yung TikTok sa US, di ba? Talagang dami nag-iyakan doon ng mga content creator kasi ayun na lang yung trabaho nila eh. 'Di ba? Doon na sila kumikita. Nung nawala yung TikTok, nawala na sila ng sahod. Yung buhay nila huminto na. So ang daming umiyak noon, nag-post. 'Di ba? Pero ngayon alam ko may mga nakagamit pa pero hindi ako sure eh, mga idol. Pero eto kasi parang ang sinasabi ni Trump dito, mga idol. Kung hindi ibebenta ng Japan yung TikTok USA sa kanila sa mismong US, ibaba na lang yung TikTok, mga idol, no? So marami pa ring malulungkot diyan, maraming gumagamit niyan eh, mga lods, di ba? So ano kaya magiging resulta nito? Pero kung ibebenta naman ng Japan, walang problema. Magkakaroon dito o babalik ulit yung sigla ng TikTok US. 'Di ba? Pero kung hindi, nako, wala, ban na 'yan, totally 'yan, mga idol. Ayaw ni Trump ng ganyan eh kasi parang spy daw 'yan eh. Kinukuha lahat ng information ng mga US citizen eh. Ayun yung sinasabi nila diyan sa balita na 'yan. So kapag hindi ibebenta sa kanila, wag na. 'Di ba? Wag ka na kayo dito, parang ganoon. 'Di ba? So sabi dito naman, US Secret Service launches global operation to combat crypto scam. So ito talagang napapanahon to, mga idol, no? Kumbaga kasi sa panahon natin ngayon talagang tinatanggap na yung crypto, mga idol, no? Sabi nga dito ni Dom, yes, this is bullish. Scams are probably one of the main reason only 7% of the world holds crypto. Clean up crypto's reputation and the world will start buying. So mamaya pag-usapan natin yung 7% na yan, pero dito muna tayo na napaka-solid, no? Talagang gagawa sila ng isang team, 'di ba? O ng isang sangay ng gobyerno na tututok, 'di ba? At lalaban, mga idol, sa mga scam sa crypto. Goods na goods to, mga idol, no? Pati yung mga hacker, 'di ba? So mababawasan yung yung takot mo pag may mga ganito na. Kasi isipin mo, nagkakaroon na tayo ng batas sa crypto. Halos lahat ng bansa ina-adapt na yung crypto. So sa tingin ko, once na may lumabas na batas o lumabas na sangay ng gobyerno na talaban dito, gagayahin din niya ng mga ibang bansa. Gayahin ng Canada, gayahin ng China, tapos pati yung mga batas. Sa tingin ko, kaya yung malabo pa yung batas ng dito sa atin sa tungkol sa mga crypto kasi hinihintay din nila yung US. Tapos pag nakita nila nagbaba ng rules o ng rules and regulation US sa crypto, gagayahin na rin ng Pilipinas. Ay, ganun sa kanila o ganyan sa kanila, gayahin natin. Ganun lang naman tayo lagi eh. O, di ba? So, ganun yan sa akin. So, goods na goods. At yun, solid to, mga idol, no? United States Secret Service, no? So, solid yan. Parang naririnig ko lang to sa movie, Yun na yung Secret Service, no? So, ayan. So, eto naman, mga idol. Nagulat ako dito kasi nakalagay dito, World Liberty Financial at itong WLFI trades at 0.19 with 1.6 million in total volume in MEXC pre-market trading. So, nung tinignan ko siya dito sa ating CoinGecko, wala pa naman siyang presyo, mga idol, no? So, hindi ko alam kung legit tong balita na to. Siguro, sa MEXC lang. Di ba? Sa MEXC lang siya pwedeng pre-market trading. Pero mag-ingat kayo, mga idol, kasi minsan ginagamit to ng mga scammer para maka-scam sila na, oy, mauuna kayo dito, bili nyo to. Pag hindi kayo nauna dito, nako, mahuli kayo. Siyempre, pag hindi kayo nauna dito, pag lumabas na to sa mga crypto exchange, mahal na yung bili nyo. Ang kikita yung mga unang nakabili, parang ganun yun eh. So mag-ingat kayo dyan. Kapag meron mga lumabas na nag-aanak sa inyo, oy, bili ka nito, mauuna ka, mabilis, nandito, ganyan, ganito presyo niyan. Pag nilabas sa crypto exchange, mas malaki na. So, pwede mo na ibenta. Ganun yung mga sinasabi ng mga sutoy na scammer. So, mag-ingat kayo. Ako, hindi ako masyadong nagpapahype dito, mga lods Pero, siguro, once na lumabas to, tatry natin mag-trade. Ite-trade ko na lang siya. Hindi ko siya i-spot trading. Po futures trading ko na lang to, mga idol. Ganun ako
No? Hindi natin kasi iba naman yung ating iniipon sa tinitrade na coins. So dalawa kasi ako kapag minsan kasi kapag mayroon na akong hold, kunyari may bodega na ako ng gantong coins, hindi ko na siya tinitrade. No? Ang ginagawa ko lang yun sa XRP pag kailangan ko position trading. Pero yun lang. Usually nagtitrade ako sa Bitcoin kasi wala akong Bitcoin. No, nagtitrade ako sa Bitcoin tapos sa mga ibang coins na wala akong hold. Ganun, no? So ito WLFI. So kung sakaling lumabas man to, magti-trade na lang ako sa kanya. Kasi minsan nakaka-FOMO kapag ganun kasi iba kasi ako mag-hold matagalan. So ni-research ko talaga yung mga in-hold ko. Alam ko na babagsak sa ganito. Tsaka inaaral ko yung chart niya, mga idol, ganun. So ito wala pa tong chart Kumbaga pag lumabas to, bagong-bago to. So hindi ko muna siya i-hold o ibubodega. Malamang iti-trade ko talaga to, mga lods, no? Ayan yung gagawin natin dyan. So ito, punta na tayo dito sa ating malupit na mga news, mga lods, no? Although malupit naman yung mga news natin kanina. CEO Brad Garlinghouse during a Singapore press conference stated stablecoin RUSD and Ripple can be used as a collateral for all services at a hidden road, no? Yung binili nila na hidden road. Emphasizing RUSD will be the first stablecoin enabling efficient, large-scale cross-margin trading between virtual assets and traditional finance markets, with its particular strength being 24/7 year-round availability. So ito yun, no? May mga nagtanong, ang pogi ni ni David Shorts, mukhang alien na nagpanggap na tao, no? Parang ganun yun. Napanood yun na ba yung tawag dito, MIB, di ba? Yung unang-una yung hinarang nila sa border, nakamukha nga ni David Shorts yun, naalala ko tuloy pero syempre sabi nga nila, all your life saving nakasalalay sa mga tao na to, mga idol. Di ba? Ito. Saan ba si David Shorts? Saan ba si David Shorts? May bagong post si David Shorts Ayan ipo-post ko sa sa Facebook ko Sabihin ko, my wife didn't know that my entire life saving is in the hands of this man. Lang kinancel ko na. No, ayan. Baka matunugan tayo diba? So grabe Merong video to ginawa nilang video. Asan na yun? Si David Shorts. Current status. Diba? Na si Edo Parina talagang no? Ginagawa niya talaga ng mga caption Sabi dito mga idol ni Edo Parina, dinosaur are scam. Kasi nga, kung aaralin nyo, manood kayo ng mga dokumentary, hindi daw talaga totoo yung mga dinosaur. Ang totoo yung dragons. No, sabi niya rito, dinosaurs are scam, dragons are real. Bitcoin is scam, XRP is real. Pero hindi, sa tingin ko hindi naman, kasi grabe naman sila kasi magbintang, no, mga lods. No? Although idol natin to mga to, hindi naman siya scam. Kayo na nga nagsasabi na beta test coin. So ginawa siyang test coin. So talagang meron pa rin siyang silbi, hindi siya scam, mga idol, no? Medyo siguro nadadala lang sila ng mga emosyon nila, kaya lagi nilang sinasabi yan. No, na-scam si Bitcoin, na ganyan, pangit, ganyan. So, bad yun para sa akin, hindi goods yun, mga lodi, no? Sana? Ito ba yun? Ito. Yan, gumalaw yung picture, pati yung dragon kumurap, tas lilipad sila. Yeah. Di ba? Antindi. My entire life saving is in the hands of this man. Yung comment ko dyan. No? So, punta na tayo sa ating mga XRP news. Ripple teams up with Tenity to supercharge XRP adoption in Asia. So, sa Asia to, company. No? Ripple has partnered with Tenity to launch an XRP Ledger Accelerator program in Singapore aimed to boosting XRP Ledger innovation and adoption in the region. Ito mga Lodya, sinasabi ko sa inyo, yung 17,000 na NDAs, eto na yung mga yun. Matagal na nilang mga partner to, hindi lang nagsasabi, hindi lang nag-a-announce. Pansin nyo, everyday may mga nag-a-announce na mga bago nilang partner, 'di ba?
Pansin niyo yan? Sabi ko nga sa inyo, 17,000 yan eh. Kaya lang pa isa-isa lang sila ngayon, di ba? Kasi dati hindi sila nag-a-announce kasi syempre parang may kaso pa yung Ripple, ganyan-ganyan. Although hindi naman sila makakipag-partner doon, wala silang bilib doon. Kaya lang may hadlang nga yung kaso sa SEC. So ngayon, unti-unti nang lumilinaw at malaki na yung chance na matapos na yung kaso na yun, naglalabasan na ngayon yung mga NDAs, mga loads. No? Ayan, Tenity, ano pa? Eto, Mercado Bitcoin. Oh. Sabi dito, Justin, Mercado Bitcoin is iba pala to, is tokenized over 200 million in real world asset on XRP Ledger. O, di ba? Ano pa? Wow, Ripple long-standing partner SBI Holdings recently made a huge XRP transfer worth a whooping 703 millions. What is going on? Sabi niya, mga loads, no? Ang daming hype ngayon sa XRP. No, at syempre sabi lang, ang dami namang hype, di naman tumataas. Ulit na naman tayo pag gagawin sa explanation, no? Justin, Southeast Asia largest bank DBS values Ripple at 11.3 billion. IPO expected in 2026. DBS Crypto Digest, no? So ang dami mga loads, no? Hindi pa kulang pa to mga idol, no? Sabi ko nga sa inyo 17,000 yan, pa isa-isa lang yan na lalabas everyday mga loads, no? Minsan sabay-sabay, hindi natin alam. 'Di ba? Lalo na kapag kinlose na talaga yung kaso ng SEC at ng Ripple. Doon na talaga yun, inip na nilang i-announce yung partnership nila sa Ripple, eh, 'di ba? So ito naman mga idol, ito na yung issue na matinding kasi nga yung 8 billion eh, tapos si Arthur Brito, so ang dami. Ang gulo kahapon eh. Rumor has it the IPUs by Satoshi Nakamoto to create BTC was the same one linked to the early days of XRP, no? Kasi sila yung mga talaga eh. Both vanished from the map around the same time. Nako. To the XRP community, Arthur Brito is vital. To the BTC community, Satoshi is a legend. Have you ever wondered what if they are the same person? Oh no. No, sa tingin nyo, kapag in-announce sa madla ng Satoshi Nakamoto, isa rin yung developer ng XRP, di ba? Tinanong ko ito kahapon. Ano mangyayari sa tingin nyo? Ayun yung ayaw na marinig ng mga Bitcoin maxi. Sabi nila, ayaw leon. No, ayaw namin na masapawan si Bitcoin. Ayaw namin na may gumaling o mas umangat sa kanya. Siya ang number 1 sa Japan, no? So, ako, hindi naman imposibleng mangyari, pero darating talaga yung araw na magpapakilala yung si Satoshi at i-announce yun sa buong mundo, mga idol. At ano nang mangyayari, mga lods, no? Asan na ba yan? Ito yung mangyayari, mga idol, no? Sabi dito, remember, I've always said the NSA created Bitcoin as a CBDC experiment to work out all the bugs. Then they would destroy it when they were ready. No, parang ganun. So, parang naisip ko rin din yung sa Bitcoin, pero manghirap kasi explain eh. Parang ang mangyayari, syempre ang test natin, sabi nga ang beta test is si Bitcoin. Okay, magagalit mga idol, pwedeng mali naman din ako kung sakali. Kumbaga dun lang sa issue na yon, kung sakaling totoo. Nyari, ang sinasabi nila, ang beta test is si Bitcoin. Tapos, ang pinaka-final na nagawa is si XRP. So ngayon, kasi unti-unti nang ina-adapt si XRP buong mundo, siya na nga raw yung magiging financial system bago eh. Siya yung magre-reset eh. 'Di ba? So ngayon, once na ma-reset na, naging si XRP na, at ano na mangyayari sa Bitcoin? Kumbaga, sa akin, kasi yung ibang mga XRP content creators sabi na wala na yan, masira na yan. Katulad din sinabi nito, they would destroy it when they were ready. Pero sa tingin ko hindi, mga idol, no? Sa akin, magkakaroon pa rin talaga ng sobrang laking importansya nung Bitcoin, no? Isa pa rin siya sa magiging good to hold, no? At magiging good bilang store of value na pinakamahal, no? Ganun pa rin sa akin siya, mga lods. Hindi yung sinasabi nila na mawawala, imposible yun. No, pakinggan nga natin 'to, hindi ko pa kasi napapakinggan. Then I'm coming across Twitter, and here is a paper from 1996, and the paper was called "How to Make a Mint: The Cryptography
of anonymous electric cash. This was written in 1996 by NSA. And you know, coincidentally, who the author of that 1996 paper about electronic cash, do you know who the author was? It was Tasoki Nakamoto. Doesn't that sound like Satoshi Nakamoto, who is the credited author for Bitcoin paper, which was in 2008? So parang sinasabi niya rito mga lods, NSA, no, yung gumawa ng paper para doon, no, kumbaga nagumpisan lahat doon, no, sa NSA mga idol, no. So ayan, yung sinasabi nila dito mga lods. Ano sa tingin nyo? Ito naman, they just moved in the same 72 hours window. So parang sobrang coincidence daw kasi dalawang araw lang nangyari yung lahat ng to, no. Parang talagang kung isipin mo is nasa plano. Elon Musk launches the American Party. Ripple applies for a national bank charter, no? DNA protocol begins the early Genesis space anchored on XRP Ledger. Ito, tindi na ito mga idol. Hindi ko pa to kasi masyadong nababasa na wala pa akong masyadong knowledge dito, pero mamayang gabi tatry natin tong DNA protocol na natatakbo sa XRP Ledger. This isn't coincidence. This is coordinated protocol activation, sabi niya, no? Musk didn't start a party. He launched a digital sovereignty layer discussed as populism. Behind the scene, X-Money Rails, X-AI Cognition, Social Consensus Engineering. Ang front nila, syempre ito yung behind the scene. Ang front, politics, protocols, control, moves on Chai. Hindi ko alam yun. Ano yun? Ripple's bank charter is in the real nook. Think about it. A blockchain company with federal clearance, a Fed account access. This eliminates counterparty risk for URL-USD, making it the most compliant, most trusted stablecoin in the new order. And who settle it? Siyempre, XRP yung magbe-bridge dyan mga idol Then comes the DNA protocol. Ito yung DNA protocol, di ko alam to, kanina ko lang nabasa to While the media sleeps, they just began anchoring the human genome. Genome babasa doon, boss? Genome. To the XRP Ledger, your identity, your biology on chain, no? Kumbaga parang na to parang yung WorldCoin, kaya lang ito mas madami. Not for fun, for protocol, for propaganda, access to your every DNA. Every DNA? Ano yan? Grabe naman yan. DNA protocol. 3 events and 1 plan. Ayan. Control the narrative, si Musk. Si Elon Musk daw yan. Control the rails, Ripple. Control the body, DNA protocol. Control na tayo This is Empire 2.0, protocol-based power, digital feudalism wrapped in innovation. They won't announce it, they already building it. This is your signal. The future won't be decided in voting booths. It'll be decided in ledgers, XRP ledgers. Watch the names, watch the moves. Stay early, stay dangerous. Ito mga lodi, ang dami nilang plano, no? Pero tayo, ano ba ang habol natin? Ba tayo nag-i-invest sa crypto, di ba? Mag-profit. So, ganun lang ako, basic lang. Ayun, hindi na ako masyadong malalim pagdating sa mga ganito, identity, ganyan. So, bahala sila, tumakbo man yan, mangyari man to. Basta ako dun lang ako sa coins na XRP. Pag profit na, yun na to, dun na tayo mga idol, no? Wala na ako masyadong, kung ganito yung plano nila, bahala sila. Diba? Basta nakatingin lang ako dun sa XRP kung saan papunta siya. Ganun lang mga idol, no? Hindi na tayo masyadong nagiging emotional dyan. Tapos, ito yung sinasabi ko na pwedeng i-unlock ni Trump. Ito yung hinahanap kong video Kagabi ko lang nakita kaya sinave ko to mga idol Pakinggan nyo mabuti to mga lods Pakinggan nyo ano lang, isang konting bilis lang. In 1873, Congress quietly established something I call a secret trust for the American people. And for more than a century, this fund has quietly grown, untouched, into a $150 trillion fortune. Untouched na pera, 100-something trillion mga lods, no? Per century, iniipon yun, no? Naiipon yung 100-something na trillion na yun. In 1873, Congress quietly established something I call a secret trust for the American people. And for more than a century, this fund has quietly grown, untouched, into a $150 trillion fortune. That's enough to pay off our entire national debt 4 times over.
If you divided it by the number of households in the U.S., it would be enough to turn every American family into a millionaire. Now, this trust should have enriched generations of Americans. That was its intended purpose. Instead, for more than a century, it's remained sealed off from the public. But that's all about to change, thanks to President Trump. You see, for the first time in more than 40 years, the president has the authority to release this secret trust. O, di ba? For more than 40 years, mga idol, the president, nagkaroon siya ng chance na i-open yung trust na yun. About to change, thanks to President Trump. You see, for the first time in more than 40 years, the president has the authority to release this secret trust. Meron na siyang authority para i-release yung secret trust na yun, yung 150 trillion something, mga idol. It's all thanks to a 2024 Supreme Court ruling. That ruling had paved the way for President Trump to unleash this $150 trillion wealth reserve, and he has clearly stated his intentions to do so. Look, if you understand what's coming next, and you take the proper steps today, you could watch your net worth soar in the coming years. Grabe yun, mga idol, no? Sabi niya, kayang bayaran yung utang ng USA ng ng apat na tupi, apat na doble, ay apat na beses. Mga idol, once na-unlock na ni Trump yun. Sabi nga dito, Trump's 150 trillion bombshell, 161-year secret trust fund exposed, Nezara Gezara, and the final global reset. No? President Trump reveals the 150 trillion trust fund hidden from 161 years. The key to unleashing Nezara Gezara in a full-scale global reset, the system lied. No? The wealth was real. Now the truth detonates. This is the end of the debt, slavery, and the beginning of financial freedom. So, nako, pag si Trump gumawa niyan, meron pa siyang 3 years, no? Wala pa nga siyang 1 taon, eh. 'Di ba? So, marami pa pwedeng mangyari, marami pa pwedeng magbago, mga idol. Kumbaga, hindi pa huli ang lahat para mag-invest, no, mga idol. No, sabi niya nga, kung ngayon nag-invest na kayo, makikita niyo yung asset niyo na magsusoar in the next years or few years something. 'Di ba? Kasi yung iba sinasabi, na kasi tayo, eh. Late na tayo mag-invest, eh. Late na tayo mag-invest sa crypto, sabi, no? Ang tanong, paano niyo nasabing late, mga idol? So ito, pakinggan niyo to, mga lord, no? Basahin ko lang sa inyo. Less than 7% of the world is in crypto. 7%, mga idol, no? Dati nung pumasok ako 2021, 5% lang to, eh. Less than 5% of the world is in crypto pa lang. So ngayon 7%. 7% lang yan. That means over 93% of humanity hasn't even scratched the surface of what's coming. No? Tapos sabihin nyo, late na kayo, di ba? They don't know what is XRP, they don't understand utility, they're not ready for the reset. Ayun yung sinabi, no? The masses are still trapped in the dead system. Banks fees, delays, currency manipulation, sweep bottlenecks, dollar dependency. Meanwhile, XRP is already moving value at the speed of light 24/7 across corridors you never even heard of. Now, this isn't the future, it's now, sabi niya. They gave you meme coins to distract you. But XRP was always the blueprint, no? ISO 200 ready na yan, July 14, mga idol. This central bank integrated ODL corridors worldwide built for trillions in value, not speculations. This isn't about price, it's about protocol dominance, sabi niya. Then, when the next wave hits, sabi niya, when yun? Kailan ba yun? It won't be influencers or traders leading it. Tama yan, no? Hindi namin alam yun. Hindi rin alam ng mga trader, no? Maraming walang alam kung kailan kikilos, mga idol, no? It will be governments, banks, and institutions moving through the pipes already laid. No? And what powers those pipes? Not Bitcoin, not Ethereum, it's XRP daw. The real one see it, sabi, no? So binabasa ko lang to, mga idol, the real adoption hasn't even begun. 7% are in the room. 93% are outside, still watching Netflix and trusting the system. The trust talk pa. But when the door shut, they'll wish they got in earlier. So, sipin nyo, mga idol, 7% pa lang ng mga tao sa mundo ang nagki-crypto ngayon, no? Yung 93%, mga idol,
is walang kaalam-alam sa crypto. Siguro narinig na nila, pero narinig lang nila, wala silang alam dun. At ito ang matindi, mga Lodi. Sa 7% na yan, mga idol, sa tingin nyo, puro XRP lang alam nila? Hindi. Wala pang 1% yung may alam sa XRP. Diba? Sa 7% na yan, syempre yung iba dyan, Bitcoin, Ethereum, maraming coins, mga idol. At sa tingin nyo, sa 7% na yan, ilan percent yung may hold ng XRP? Napaka-konti lang, mga idol. Baka wala pang 1%, sabi ko eh. Diba? Mas marami pa dyan yung may hold ng meme coins, diba? Ng mga ibang coins. Tapos sasabihin ng yung iba, late na sila sa XRP kasi hindi sila nakabili ng 0.5. That is insane, man. So, nasa inyo mga idol, kasi ito yung last news ko eh. So, nasa inyo kung sa tingin nyo, late na kayo ha, mga lods, no? So, do your own research. I'm not a financial advisor. Lahat ng pinagsabi ko, huwag niyong paniwalaan. Lahat lang yun ay kalokohan. Ini-entertain ko lang ang aking sarili, mga idol. No? So, ayan lang, mga Lodi, no? Huwag kayong bumasi sa akin para bumili, mag-hold at magbenta ng coins. Ano kayo, walang sariling desisyon? Ha? Ano ba naman yan eh? Huwag kang ganyan eh. So, ayun, mga idol, no? Ulitin ko, shoutout nga pala, no? Kaya, Noy Gaming, no? Kasi kasuhin ko na yung pinapagawa sa atin ni YouTube, mga idol. So, kita-kits tayo, mga Lodi, mamayang gabi. Basahin ko lahat ng comment nyo mamayang gabi, mga idol, no? Maraming salamat sa mga nanood. Sana enjoy nyo yung ating video ngayon. Siyempre, kung i-like nyo na yung video, subscribe sa hindi pa nakasubscribe. Check nyo yung link dyan sa description sa baba, mga Lodi, sa mga wala pang crypto exchange. So, ayun, kita-kits tayo. Maraming salamat sa inyo. Magandang araw, mga kapatid. At what's up? Subscribe to Kobe Trees. Subscribe to Jablo. Want to subscribe to me? It's the link in the description. Even I'm in a race. Bye. bye.